Magandang madaling araw na po sa ating lahat at nasa Exodus chapter 8 po tayo. Ang aking pong babasahin ay sa verses 1 to 8. Ang sabi po rito, ito po yung ikalawang salot, ang napakaraming palaka. Pagkaraan noong sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon. Sabi mo ito ang pinapasabi ko, payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Egyptyo. Ganon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Or, ikaw ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito. 5. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod. Gayon din sa mga kanal at mga lawa upang mapuno ng palaka at mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong Ehipto. 6. Ganon din nga ang ginawa ni Aaron. Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. 8 last verse, ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Po yung aking may-share sa Exodus 8 verse 9 to 12. Sinabi ni Moses, karangalan kong malaman kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka maliban ang mga nasa ilog. Bukas kung ganon, sabi ng Paraon. Matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang kapantay ang Diyos naming si Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moses at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moses na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Paraon. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 8 verse 13 to 16. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinto ng mga Egyptyo ang mga patay na palaka at umaalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng aligapok sa buong Ehipto. Yun lang po. Amen. Babasahin ko po, Exodus chapter 8, verse 17 to 19. At kaniyang ginawang gayon, at inuunat ni Aaron ang kaniyang kamay pati ng kaniyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa, at nakakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging magakuto sa buong lupay ng Egypto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, upang maglabas ng magakuto. Nagunit hindi nila nagawa, at nagkakutos sa tao at sa hayop. Nang magagayoy, sinabi ng mga mahiko kay Paraon, ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ni Paraon ay nang matigas,
at hindi niya dininig sila, gaya nagsinalita ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isisya ngayon ay sa Exodus chapter 8, verse 20 to 24. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises bukas ng umaga, hihintayin mo ang paraon papunta niya sa ilog at sabihin mo payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Ehipsyo, pati ang lupang kanilang lalakaran. Ngunit, ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niyang akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin kong bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Paraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto, dahil dito'y nasalanta ang buong bansa. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabasa dito po sa Exodus. Ang aking pong babasahin ay dito po sa Exodus chapter 8 verse 25 to 32 po. At sinasabi po sa talatang ito, kaya pinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Sumagot si Moises, hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga taga-Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklan sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po ay maglakbay kami ng 3 araw at ilang kaming maghahandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng Paraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo at ipanalangin din ninyo ako. Sumagot si Moises, pag-alis ko po rito'y ipapanalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh. Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis ang mga langaw. Walang natira ni isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Paraon. Hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Dito po sa talata na binasa ko, dito po sa talata na akin po binasa ay makikita po natin na pinatawag po si Moises at si Aaron ng Paraon at sinabi po sa kanila na pinapayagan na po na makapaghandog sa Panginoon. Subalit, huwag kayong aalis dito. Ang sabi po ng Paraon ay, pero huwag kayong aalis dito sa Ehipto. At sumagot naman po dito si Moises. At ang sinabi po ni Moises dito, hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam sa kanila. Dito po sa sagot po ni Moises, makikita po talaga natin yung pong pagsunod po ni Moises sa ating Panginoon. Kaya po sinabi po ni Moises na ganoon sa Paraon na hindi po maaari sila doon na maghandog sa Ehipsyo. At sinabi nga po ng Paraon sa kanila na dito po sa verse 28 nang sinasabi po dito sa verse 28 po na pinapayagan na po na umalis sila. Ngunit pinapayagan na po umalis sila, ngunit sinabi rin po ng Panginoon na
Sinabi Blessed morning to everyone. Nasa Exodus chapter 8 po tayo at English version ay sa verses 1 to 8 para po kay Sis Maylene ang aking babasahin. Ito po yung patungkol sa flock of frogs. Ang sabi dito, Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord says, Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will send a flock of frogs on your whole country. 3. The Nile will teem with frogs. They will come up and into your palace and your bedroom and onto your bed, into the houses of your officials, on your people, and into your ovens and kneading throats. 4. The frogs will come up on you and your people and all your officials. 5. Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, stretch out your hand with your staff over the streams and canals and ponds, and make frogs come on the land of Egypt. 6. So Aaron stretched out his hand over the water of Egypt,
and the frogs came up and covered the land. 7. But the magicians did the same things. They did things by their secret arts. They also made frogs come up on the land of Egypt. 8. Last verse. Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Pray to the Lord to take the frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer sacrifices to the Lord." Amen. God bless po. Exodus chapter 8, verse 9 to 11. Moses said to Pharaoh, "I leave to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people that you and your horses may be rid of the frogs, except for those that remain in the Nile." "Tomorrow," Pharaoh said. Moses replied, "It will be as you say, to so that you may know there is no one like the Lord our God. The frogs will leave you and your horses, your officers, and your people. They will remain only in the Nile. Amen." Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 8, verse 12 to 15. "And Moses and Aaron went out from Pharaoh, and Moses cried unto Lord because of the frogs, which he had brought against Pharaoh. And the Lord did according to the word of Moses. And the frog died out of the houses, out of the village, and out of the field. And they gathered them together upon heaps, and the land stank. But then Pharaoh saw that there was respite. He hardened his heart and hearkened unto them, as the Lord had said. Amen." Good day everyone. Ang babasahin po namin ngayon ay makikita sa Exodus 8 verse 16 to 20. "Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the ground, and throughout the land of Egypt. Dust will become nuts." They did this, and when Aaron stretched out his hand with the staff and struck the dust of the ground, nuts came on people and animal. All the dust throughout the land of Egypt became nuts. But when the magician tried to produce nuts by their secret arts, they could not, since the nuts were on people and animals everywhere. The magician said to Pharaoh, "This is the finger of God." But Pharaoh's heart was hard, and he would not listen, just as the Lord had said, the plucking of flies. Then the Lord said to Moses, "Get up early in the morning and confront Pharaoh as the goes to the river, and say to him, This is what the Lord says. Let my people go, so that they may worship me." Yan lang po, purihin ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 8 verses 21 to 25. Ito po ang nakasaad. "If you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials.
on your people into your houses. The houses of the Egyptians will be full of flies, even the ground will be covered with them. But on that day I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I will make a distinction between my people and your people. The sign will occur tomorrow. And the Lord did this. Then swarms of flies poured into Pharaoh's palace and into the houses of his officials. Throughout Egypt, the land was ruined by the flies. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Go, sacrifice to God here in the land." Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 8 verses 26 to 32. Sabi po rito, "But Moses said, it would not be right to do so, for the offerings we shall sacrifice to the Lord our God are an abomination to the Egyptians. If we sacrifice offerings abominable to the Egyptians before their eyes, will they not stone us? We must go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as he tells us." So Pharaoh said, "I will let you go to sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only you must not go very far away. Please plead for me." Then Moses said, "Behold, I am going out from you, and I will plead with the Lord that the swarms of flies may depart from Pharaoh, from his servants, and from his people tomorrow. Only let not Pharaoh cheat again by not letting the people go to sacrifice to the Lord." So Moses went out from Pharaoh and prayed to the Lord. And the Lord did as Moses asked, and removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people. Not one remained. But Pharaoh hardened his heart this time also, and did not let the people go. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita.